Okay, let's talk about the count and count A formula. Saan ba sila ginagamit? Mag-start tayo ng count. So, yung count, it's counts the number of cells that contain number in a given range. So, yung syntax niya is count, value 1, value 2, and so on. So, the key points of this formula, count, is binibilang niya lang yung cells with numerical values. So, meaning, lahat ng binibilang niya is yung may numbers lang sa cells. So, ini-ignores niya lahat ng empty cells, cells with text, or cells with error, or dates, ini-ignore niya yung lahat. For example, dito, I have a list ulit ng item and quantity, and bibilangin natin yung cells dito sa column B, quantity. So, give the formula, count, then range ng B6 to B10. So, ang kinalabasan niya is 4, meaning 4 cells lang yung merong numerical values dito sa column B. Even though may numerical values yung B7 na cells, pero sabi nga kasi sa count, ini-ignore niya yung may text. Kaya 4 lang yung cells na kinalabasan. So, saan ba natin ginagamit yung count na formula? So, ginagamit natin to if you have a spreadsheet ng mga student, then you want to count the number of student who scored above a certain threshold, di ba? Pwede mo yung gamitin. Or sa data analysis, if you want a data analyst, and napaka-useful to gamitin sa pag-analyze ng data set containing numerical values. So, pwede mo siyang malaman sa pag may data set ka kung ilan yung cells na may numerical values doon. So, if you want to count kasama yung cell with text, ang gagamitin naman natin diyang formula is count A. Lalagyan lang natin ng A sa dulo. So, count A, it's counts the number of cells in a given range that are not empty. So, yung key points naman nito is binibilang niya lahat ng non-empty cells. Meaning, lahat ng may laman na cells binibiling niya regardless of content. So, included with cells na may text, numbers, dates, kahit error pa yan, bibilangin niya. So, basically, lahat ng cells na nakasakop sa range mo, bibilangin niya. So, let's give an example. Count A, range niyan, and enter. So, 5. So, kung mapapansin mo, lahat ng cells, binilang niya regardless yung content. 'Di ba? Saan ba natin siya pwedeng gamitin na formula? Napaka-uses pwede natin gamitin siya sa pag-count ng total numbers of response in a survey. For example, may survey form kayo na nakalagay sa Excel. Pwede nyo bilangin kung ilan yung mga sumagot doon sa survey na yon. And pwede rin natin bilangin yung numbers ng entry sa isang list of columns, di ba? Kung ilan yung entry doon kasi binibilang niya kasama yung kahit anong content pa sa cells. And also, binibilang niya rin yung numbers ng cells na may dates or kahit naka-error pa yan, bibilangin niya. So, basically, sa lahat ng range ng ilalagay natin is bibilangin niya yung mga cells if you want to know kung ilan ba, how many numbers ba yung cells na may data sa loob. So, yun lang guys. Napakadali lang niya intindihin at napaka-basic pero in some point pwede natin siya magamit sa daily work natin, 'di ba? So sa sheet 2 nilagay ko na rin yung key points if you want to have an access dito sa spreadsheet na to. Wala namang problema, just send your email. So yun lang guys. See you tayo sa next video. So let's talk another formula naman. Bye.